Akala nyo ba hindi tayo pinoproblema ng ama na nasa kahitan? Mumblema sa atin yun. Sayang naman, no? Nabuhay pa to. Pinili lang pala niya yung magpakasama, magpakamakamundo. Kaya huwag niyo makikibagay niya sa mga false preachers na nagkakalat ng mga masasamang balita na kesyong malapit na ang paghukom, kesyong kailang may lindol, baha, gutom, dahil malapit nang dumating ang Antikristo, na kesyong kailangan i-rapture. Ano yun? Tatakasan na lang ng taong mundo kasi talo na ng kasamaan. Kaya kailangan ng i-rapture. Na kesyo para hindi matataka ng 666, hindi nila nalalaman ang kanilang sinasabi. Kaya nila nasasabi yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya hindi masamang balita ang dapat ang sabi ng banal na kasulatan, of the increase of His government and peace there shall be no end. So ayun po, magandang umaga dahil 3:29 AM na po ngayon. So magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. At ito po ulit si Kiateng, no? Si Brian Ross. Ang topic natin ngayon is about Luke 12:15. Pero babasahin natin yung buong context, no? Mag-umpisa tayo sa 13 hanggang 21. So may nag-a-alarm. Wait. So ayun, may nag-alarm. So umpisa na po natin. Medyo mahaba dapat pong topic to kasi malalim na usapin po to. Malawak po yung aspeto nitong context na to. Pero pipilitin po natin na medyo mas mapaigsi. Pero kung hindi talaga kaya, gawa na lang natin ng part 2. Pero try po natin, no? So sabi dito sa 13, mag-umpisa tayo sa 13, Lucas 12:13. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. So ang kausap niya dito, yung Mesiyas, no? Yung isang lalaki doon na lumapit sa Mesiyas, no? So maraming tao doon, crowd. Sa English, mababasa mo dito, and someone from the crowd said to him, Teacher, speak to my brother to divide the inheritance with me. So yung mana, yung kayamanan, no? Sinabi niya, iutos daw dun sa kapatid niya na hatian siya ng mana. So sumagot sang Mesiyas, no? Datapot sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? So sabi niyang Mesiyas, sino ba nagbigay sa akin ng pahintulot para maging kumbaga judge, no? Magbigay ng pahintulot na ako pa yung maghahati ng mana niyo. No? So yun ang sagot ng Mesiyas sa kanya. Then sa 15, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo. So mag-observe kayo. At kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi isa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So kung mapapansin niyo po dito sa verse na to, no? So may lumapit sa kanya na lalaki, mula doon sa karamihan, sa crowd, pinutusan sa pakisabi dun sa kapatid ng lalaki na i-divide daw yung paghatian nila yung mana. So sabi niya, hindi ba naman nagbigay sa akin ng karapatan na tagahati ng mana nyo? Hindi naman, siyempre nga naman, no? Then sumagot siya, kung mapapansin niyo dito, mangagmasid kayo. No, sabi sa English dito, and he said to them, mind and beware of greed. No, sa Tagalog ang ginamit dito, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. No? Kasi ang tao, medyo nahuhumaling tayo sa mga bagay, sa sanglibutan. Kung natatandaan nyo, sabi ko kanina, medyo malalim po na aspeto to. Hindi lang po ito yung bastang literal lang na kayamanan na tinatawag na pera, yung mana, katulad ng mana, or
salapi, ipon, no, yung kayamanan, literal na kayamanan. Ito po ay yung lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng mga tao. Ibig sabihin yung tinatangkilik, isang halimbawa po dito halimbawa ikaw may girlfriend, boyfriend. Doon na nauubos yung time mo. O ikaw mayroong business. Doon na halos nauubos yung time mo. No, meron kang magandang trabaho. Sa maghapon, yun na lang lagi yung ginagawa mo. 8 hours a day, trabaho ka. Pag uwi mo, tulog ka na, pahinga ka na, wala ka ng time sa ibang bagay. Kasi pagod ka, dahilan mo pagod ka. Or sa pamilya mo, wala ka na ring oras, no? Mag-bonding sa pamilya mo kasi dahilan mo pagod ka. Kasi yung tinatangkilik mo, yung trabaho mo. O yung business mo, or yung barkada mo, di ba? Meron mga barkadista. Maghapon, nasa barkada sa lakwatsahan, uuwi, kakain. No? So yun, ganun po yung isa. Ito yung mga sample na yon. Yun nga, sabi niya, mangagmasid kayo. Kasi po, ang problema po sa mga tao, wala na po silang spiritual observation. Ang tinutukoy po dito ng Mesiyas, yung spiritual observation natin, yung maging aware tayo, no? Maging beware, no? Mind, no? Sabi mag-isip kayo, magmasid kayo, no? Mag-isip kayo sa mga bagay-bagay. No? Kaya pansinin niyo po yung mga tao, araw-araw, yung ginagawa nila sa buhay, puro gano'n na lang, paulit-ulit, puro worldly na bagay. Doon po sila nahumaling, nakafocus sa mga worldly na bagay. So, yun po yung mga talagang pinagkakaabalhan ng maraming tao sa mundo. No, kaya ang sabi dito, tinuturo dito ng Mesiyas, magmasid kayo, no? At sabi niya sa 15, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, o sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. No? So, kung isipin niyo po, no, ang sinasabi dito ng ating Mesiyas, Messiah, mag-observe kayo. Tignan niyo yung, paganahin niyo yung spiritual na observation ng tao. Hindi lang yung literal mong ikaw lang yung nag-iisip, no? Yung ginagamit mo lang yung sarili mong pag-iisip. Hindi mo hinihiling sa itaas na Ama na nasa kaitaasan sa mga langit. Bigyan niyo po ako ng espiritu na magagabay sa akin. Ipadala niyo po sa akin ng banal na espiritu. No? Bigyan niyo po ako ng kakayahan na magkaroon ng spiritual observation, no? na mag-observe sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid ko. Para makita nyo yung sinasabi dito ng Mesiyas, no? Para makita natin yung sinasabi ng Mesiyas na mangagmasid kayo, mind, mag-isip kayo, no? At beware sa lahat ng kasakiman. Kasi ang tao po likas na sakim yan. Sa maniwala po kayo sa hindi. Karamihan ng mga tao sa mundo, walang kakontentuhan sa buhay. iPhone 14, pag may pera na naman, mayroon na naman pambili ng iPhone 15, palit na naman. Pag nandyan na naman yung iPhone 16, palit na naman. Hindi na ako kontento, paulit-ulit. O kaya naman may bagong yung Android na naman. Upgrade. No? Ganon din yun ang tinuturo sa atin ng technology. No, kailangan humabol tayo ng humabol sa kanila. Hindi niyo po napapansin, pinapainan na lang tayo ng pinapainan ng technology. No, kailangan kasi na yan
Lumang version na yan eh. Hindi nagagana yan sa mga bagong version ngayon. Bukod sa marketing strategy nila, yung pag-iisip ng tao nandun na, nakasunod. Imbis na pag ganito, saan ba yung kanan? No, naka-mirror kasi tayo eh. So ito yung kanan ko. Imbis na sa kanan tayo, dun sa makipot na daan, yung mga tao, doon na umahabol sa maluwang na daan. Nandun lahat, nagkukumahog. Andun lahat ng mga kasakiman, yung kayamanan, yung mga bagay na tinatangkilik ng mga tao. Nandun lahat. Sabi ng Mesiyas, mangagmasid kayo. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Lahat, no? Lahat ng kasakiman. Kasi hindi lang yan tumutukoy sa literal na kayamanan, sa literal na pera. Diba? Sabi mo, ito lang ang tanging kayamanan ko, yung aking mga anak. Diba? Example na kayamanan yun. Kasama yun. Ito lang ang tanging kayamanan ko. Paano pa kaya yung mga pinag-aano ng mga tao? May bagong ngayon, bagong uso ngayon eh. Kailangan makaano ako doon. Tambay cup. Humaling yung mga tao sa mga ganun, yung mga ganung literal na mga bagay-bagay. Ang pinapakita dito ng Mesiyas, kapag ikaw ay nakahilig na sa mga bagay sa sanglibutan, sa tinatawag na worldly, yun na po yung tinatawag na kasakiman. Ang kasakiman po kasi, yung greed, pagiging greed, hindi lang yung literal na sakim ka, lahat na gusto mo sa'yo. Hindi lang lahat nun. Ang tinatawag na sakim, nung kapag ikaw ay nauhumaling na sa mga bagay. Ang spiritual language po kasi ng Mesiyas, pag nagbasa po kayo ng Bible, ng Holy Scripture, mapapansin niyo po yung language niya malalalim. Hindi mahirap na ipaliwanag, pero unti-unti maiintindihan niyo na. Pag kayo may connection na, magkakaroon po kayo ng connection sa kanya at kayo lang ang makakaintindi. Kumbaga ikaw nagkaroon ka na ng connection sa kanya, sa Mesiyas, sa ating dakilang bugtong na anak. So pag naunawaan mo na siya, na lagi mo na siyang binabasa, lagi mo siyang kusa siyang magpapadala sa iyo ng banal na espiritu para maunawaan mo yung lengguwahe ng banal na espiritu. Yun ang magpapaunawa sa iyo, hindi yung sarili mo lang nakatalinuhan. Walang pakialam ang lumikha, na kahit gaano ka pa katalino sa math, sa science, sa Pascal o sa kung ano-ano, kahit valedictorian ka pa, salutatorian, kapag hindi mo naiintindihan ang lengguwahe ng nasa kaitaasan, wala. Maintindihan niyo to sa bandang huli. So medyo mahaba-haba nga to, nasa kalahati pa lang tayo eh. So pipilitin nating matapos yun bago mag 30 minutes. So dito, sabi niya, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi isa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So yung batayan ng buhay ng tao, imaginein mo nagkumahog ka mula pagkabata mo. Kailangan maging successful ako. May pangarap ako sa buhay. Kaya mag-aaral ako, magsusunog ako ng kilay sa pag-aaral. Aral-aral hanggang makagraduate ako. At pagka-graduate mo ngayon, magkukumahog ka naman na maghanap ng magandang trabaho para maging matupad mo yung successful mo. Graduate ka na. Nung nakahanap ka ng magandang trabaho, nagsunog ka na naman ng kilay, trabaho, yumaman ka sa trabaho mo. Naging successful ka sa buhay. Ngayon, nung successful ka na, marami ka ng pera. Lahat na, pwede mo nang mabili, lahat na. Pero, nawalan ka ng time. Yung naging kulang sa'yo, naging pagkakamali mo sa buhay, hindi mo nabigyan ng panahon.
kung anong meron sa kaitaasan sa mga langit, kung anong meron sa banal na kasulatan. Kasi hindi ka naman nagbabasa eh. Kasi nakapokus ka nga, busy ka nga eh sa mga bagay na tinatangkilik mo. Sabi nga dyan, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan na tinatangkilik niya. No, hindi doon sa kasaganaan. Naging masagana nga yung buhay mo. Eh hindi naman pala para dyan yung buhay ng tao. Hindi naman pala para dyan. Alang sabi na mismo nito yung Mesiyas, yung bugtong na anak ng Ama na nasa kaitaasan. Hindi pala yung buhay ng tao para sa pagiging successful in life, in literal life. Hindi pala para doon. Para saan? Para saan ba? So meron ditong talinghaga. Nagkwento dito ang Mesiyas. No? Sabi dito sa 16, nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. No? Parabol. Na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. So meron daw mayaman na masagana daw yung kanyang ani sa lupa, no? At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. No? So naging literal na greed dito yung mayaman. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. So meron doon yung mga bangan, mga impukan ng yaman yun. No? Sabi niya, gigibay niya yun, yung mga luma, para makagawa siya ng mas malalaki. Kasi marami na siyang yaman eh, para mailagay niya doon lahat yung mga mas marami niyang kayamanan. So, sabi dito, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka. Malalim kasi na Tagalog to eh. Umain ka, uminom ka, matuwa ka. So ibig sabihin, mag-relax ka na. No, marami ka ng ipon para sa mga susunod na taon. Kasi ganun kasi nung araw, nung panahon na yan eh. Ipon-ipon, wala namang bangko niyan eh. Walang mga ganun-ganun yan. Walang mga ATM. So sa mga bangan sila nag-iipon ng mga kayamanan, yung mga literal na kayamanan. Sabi niya, mag-IDL kumbaga. Relax, banjing, mag-inom, di ba? Mag-enjoy. So ganun na lang yung gagawin. Wala siyang ibang naiisip, di ba? Puro pang sarili, puro pang worldly na bagay. Datapat sinabi sa kanya ng dakilang tagapaglikha, no, yung Ama natin sa langit sa kaitaasan. Kinausap siya, sinabi sa kanya, ikaw na haling hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Mamamatay siya. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? No? Sabi, paano ang bawa? Sabi, mamamatay ka ngayong gabi. Sabi nung Ama natin sa kaitaasan, no? Sinabi dun sa lalaki na yun, sa mayaman na yun. Mamamatay ka, bigla kang mamamatay ngayong gabi. Paano? Saan kaya mapupunta yung mga kayamanan mo? Tinanong siyang ganon. So sa 21 sabi, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Ama na nasa kaitaasan. So ganun ng in-example ng Mesiyas, no? Sa lahat ng aspeto na nagpapakayaman ka sa sarili mo, no? Tandaan niyo po hindi lang po ito literal na kayamanan. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, sa kung ano-anong mga luho sa buhay, kung ano-anong kamunduhan sa buhay, kung ano-anong mga worldly na bagay na ginagawa. Yung social media, pagiging famous, di ba? Famous ka kasi iniingatan mo yung pagiging famous vlogger mo, famous mong artista, celebrity, famous mo na
politiko, yun ang mga iniingatan mo sa buhay. No, yun ang mga araw-araw ginagwardyahan mo yun para maging malinis at mabango yung pangalan mo araw-araw. No, pero ang sabi ng Ama na nasa kaitaasan, paano kung bigla kang mamatay ngayon? Nasa na yung pinagmamalaki mong kayamanan? Saan mapupunta yan? Wala. Maiiwan lang sa mga mo, pero wala, ikaw wala. Tapos sabi niya, gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Ama na nasa kaitaasan. Anong ibig sabihin niya dito? Ganun nga, katulad ng sinasabi natin kanina pa, no? Mayaman ka nga, okay ka, marami ka na pundar sa buhay mo, natupad mo yung pangarap mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa sarili mo. Pero ikaw, dukha ka sa paningin ng Ama na nasa kaitaasan. Basura. No? Masakit man tanggapin. Wala. Kasi anong sabi? Sabi ng Mesiyas, ang buhay ng tao, hindi yun basehan yung mga kasaganaan na tinatangkilik niya. Yung mga bagay na pinag-aaksayahan niya ng panahon. Hindi doon ang batayan ng buhay ng tao. Ano ang batayan ng buhay ng tao? Yung pagiging tapat na lingkod ng ating Ama na nasa kaitaasan. Yung pagiging tapat na sundalo ng ating Mesiyas. No? Yung pagiging tunay na tagapakinig at tagatupad ng mga bagay na nasusulat. Siguro naman po na kahit paano na tawid natin to ng medyo malinaw kahit maigsi. So, in short, sa lawak po ng aspeto ng verse na to, ang tagal na nito, yung verse na to. No? Mula nung nabasa ko to, doon ko na realize. Nonsense. No? At saka yung tama ba? Yung may-ari ng Apple, yung founder, yung namatay na. Baliwala pala yung kayamanan talaga. Pag tinamaan ka na ng malubhang sakit, alam mo masundali na lang yung buhay mo. Wala, hindi ka rin maliligtas. Sobrang yaman yan. Tapos sabi pa niya, hindi ka mapapasaya ng kayamanan. Sinabi rin yun ni Manny Pacquiao, no? Nag-talk siya sa sa kongregasyon nila, no? Sabi niya, bilyon na yung nahawakan kong pera. Pero wala doon yung kasayahan ng tao. No? So sana naintindihan niyo po itong mga bagay na to at dito na natin muna tatapusin. So, sobrang ganda po nito ng topic na to, no? Marami po kayong marirealize dito. O yun, yung simple lang na baliw ka sa ML, diba? Doon ka na, baliw ka na doon. Diba marami nang namatay na bata doon kakasobra sa gadget. No, yun po yung katagalan sa radiation tapos puyat ng puyat, kulang na sa tubig sa katawan, no, dehydrate, nakalimutang uminom. Basta marami po yan. Tatamaan ka talaga ng sakit pag masyado ka nang nahuhumaling sa mga bagay sa sanglibutan. Kasi ang sinabi po dito, no, tandaan niyo po, malalim po lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi niya dito, hihingin sa'yo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Anumang oras po, pwede tayong bawian ng buhay ng lumikha sa atin. Kapag nakikita niya, ay walang silbi to. Wala rin to, hanggang mamatay na to eh. Kasi alam niyo po yung isipan ng banal na nasa kaitaasan. Alam na niya mga mangyayari hanggang sa katapusan. Kaya yung buhay mo, alam na niya yan. Kahit may free will ka, alam na niya. Wala. Habang buhay na to, hindi na to magbabago eh. Nakita ko na yung future niya. Kunin ko na to, wala rin naman. Mabawas-bawasan lang tayo ng problema sa buhay natin.
Akala niyo ba hindi tayo pinoproblema ng ama na nasa kahitan? Mumblema sa atin yun. Sayang naman, no? Nabuhay pa to. Pinili lang pala niya yung magpakasama, magpaka makamundo. Diba? Ganun sila, lagi na sila nakamonitor sa taas. Ganun lang pala gagawin na ito sa buhay niya. O kasi may free will po tayo eh. No, hindi naman niya tayo kontroladong kontrolado. Teka, dito ka sa kaliwa, dito, liko. Hindi po ganoon. Kung anong piliin natin, i-guide lang tayo, papaano lang tayo. Kumbaga, teka, tapik-tapik. Ay, kung ayaw mo pa rin, di bahala ka. No, nakasulat po yan sa Proverbs. Proverbs 1, basahin niyo po doon. Pag nagsawa na sa atin yung ama sa kaitaasan ng kakasaway sa atin, pababayaan na tayo, pagtatawanan na lang po tayo. Pag naintindihan niyo po yung banal na kasulatan, nandun po lahat. wala sasabihin niyo, napakabuti ng ama kahit ilang beses ako magkasala, patatawarin ako. Hindi, no, kalokohan yan. Basahin niyo po yung Proverbs. No? Hindi po ganun. Pag paulit-ulit ka na sa ginagawa mo, wala nang hain na titira pa, sabi sa Hebreo. No? Sa Hebreo. Pag paulit-ulit ka, wala nang ipapako ulit. Wala nang igagapo sa kahoy. Wala nang mamamatay sa kahoy para sa'yo. Wala nang tutubos ng kasalanan mo. Hindi na mauulit yun. Yun ang ibig sabihin po noon na nasa Hebreo. Pag paulit-ulit ka na sa ginagawa mong kasalanan, sinasadya mo, paulit-ulit ka na lang. Tapos sasabihin mo, sorry po. Wala nang ipapako sa ibig sabihin po na napakalalim, nakakatakot yun. No, hindi ka na pwedeng tubusin. Bye-bye na. Bye-bye sa kaligtasan. So sana po may naunawaan kayo sa topic na to, and sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu ang lahat ng kapurihan magpasawalang hanggan.